Hey everyone! So sa video natin ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng website para sa coaching business nyo. Now, kung meron kang coaching business, you already know kung gaano ka-importante yung marketing, right? Yeah, having a quality website will definitely help you attract new clients. So step by step ko kayong tuturuan kung paano gumawa ng website sa Wix, na isa sa mga favorite kong website building platforms. In just 1 to 2 hours, you should have a working website already. Super affordable din siya. And yeah, isa to sa mga best website building tools out there. So kung i-click nyo yung link sa baba, mapupunta kayo sa page na to. From there, you guys can follow or watch habang nagbi-build ako ng website. Tapos, ulitin nyo na lang lahat ng steps at gawin nyo rin sa inyo. Yeah, by the end of this video, marunong ka nang gumawa ng sobrang good-looking website. So, let's get started. Alright, so eto na yung Wix. Basically, yung una nyong gagawin is ilagay yung email address nyo dito. Tapos, i-click natin yung start. Tapos, click nyo yung continue with email. Tapos, lagay natin yung password dito. Pagtapos nun, click sign up. By the way, pwede din kayo mag-sign up gamit yung Google account, Facebook account, or Apple ID. Now, it's going to take you to a series of questions. Pwede nyong sagutan or click skip. Pag sinagot nyo yung mga questions, this will help you na makapili ng tamang template na gagamitin. So, it's up to you. Pero sagutan na lang natin para mas guided tayo. So, instead of building this for myself, i-click natin yung continue. Tatanungin kayo kung anong type ng website ang gagawin nyo. So, i-click natin yung consultant dito. Sakto yun sa kailangan natin. Feel free na pumili ng iba kung maswak yun sa brand ng coaching business nyo. Pero for now, okay na yung consultant. And click next. Ngayon, punta tayo sa dashboard. At dito, pwede tayong maglagay ng information. Pwede nyong ilagay dito or pwede ring mamaya na lang. Tawagin na lang natin tong Charlie Chang Consult. Click na natin yung next. Pwede nyong ilagay lahat ng info dito. Pero for now, skip ko na lang muna. Now, meron tayong free domain. Pwedeng gawin ganito, charliechangme.wixsite.com or kahit anong trip nyo. And as you guys can see, hindi siya optimal. I really recommend na kumuha kayo ng actual domain like charliechangconsulting.com. Kailangan nyo mag-upgrade to one of the paid plans para magawa yun. Pero sobrang worth it talaga. Personally, I think walang sense na gamitin yung free version ng Wix. Lalo na kung nagtatayo ka ng totoong business. But yeah, pag-usapan pa natin yan mamaya. For now, iwan muna natin yan and click next. Kung gusto nyong mag-offer ng services, pwede nyo ring iset dito. Pero for now, i-click muna natin yung skip. Pwede nyong piliin how you want to get paid kung nag-offer kayo ng services online. Click natin ulit yung skip. Tapos, tuloy tayo sa dashboard. Alright, so ngayon nasa dashboard na ako. Ang una kong i-recommend na gawin is mag-upgrade. Dito may kita nyo yung pricing. As you guys can see, sale sila ngayon. Di ko sure kung ongoing pa to by the time na mapanood nyo. Pero kahit wala na yung sale, great deal pa rin siya. Pwede nating tignan yung website plans dito. Medyo basic lang to compared sa business plans. Pwede nyong i-compare yung mga features. Lahat sila may free custom domain. Doon matatanggal yung Wix branding, which is super important din. I just recommend na tignan nyo kung anong features yung need nyo. Kung yung website plans ba goods na or kung mas okay na kumuha ng actual business plan. And I will say kung gusto nyo mag-accept ng payments, mas maganda kunin nyo yung business plan. Personally, I'd go with something like this. But yeah, skip muna natin tong part na to kasi ipapakita ko pa sa inyo paano mag-build ng website. Pero later on, I will definitely recommend na mag-upgrade kayo kasi kailangan nyo talaga yung custom domain. And trust me guys, it's well worth the money. Alright, so ngayon balik tayo sa actual dashboard natin. Punta tayo dito sa left side. Dito nyo makikita yung mga info about sa website nyo. Pwede nyo palitan yung settings, yung marketing, SEO, tignan yung different reports, at i-check yung finances nyo kung nag-accept kayo ng payments for your products. Pwede nyo rin i-store yung contacts nyo dito. Since pinili natin yung consultant, meron tayong booking services dito. Kung pupunta kayo dito, literally pwede kayong mag-add ng bagong service anytime. Meron kayong intro consultation call, business consultation, or kahit ano pang gusto nyong gawin. Syempre, pwede rin kayong magsimula from scratch kung gusto nyo. Lahat yan may pre-made templates para lang sa inyo. Pero balik muna tayo sa home at gagawin natin ngayon is punta tayo sa design site. Dito, simulan natin yung paggawa ng website natin. So, tatanungin kayo kung paano nyo gustong i-design yung website nyo. Meron kayong dalawang options. Pwedeng si Wix ang gagawa ng site para sa inyo or pwede kayong mag-customize ng design template. Now, kung talagang nagmamadali kayo at gusto nyo si Wix na lang gumawa ng lahat without really customizing it, pwede nyo piliin yung option na yan. Pero para sa karamihan, I recommend na mag-customize kayo ng design template. Mas marami kang options dito para makuha mo yung gusto mong itsura ng website mo. And yeah, masabi ko na most of you guys are probably going to want to choose this one. So, i-click natin yung pick a template. One great thing about Wix is sobrang dami talagang ino-offer na good-looking websites. Like, sobrang good-looking talaga. Lahat to ay professional-looking websites na gagastos ka talaga kung ipapagawa mo ng custom. Ang recommended kong gawin mo is
is mag-scroll dito, tignan lahat ng templates at hanapin nyo kung alin yung swak sa vibe at brand nyo. Pwede kayong pumunta sa page 2. Marami pang pages dito. Pwede nating isort by different things. Piliin natin yung top templates. Kunwari, gusto ko yung itsura nito. So, pwede tayong pumunta dito. Check natin on a larger scale. I think this is pretty cool. So, ang gagawin ko is i-click yung edit this site. Mapupunta tayo sa Wix website editor. Papakita ko sa inyo kung gaano kadali gamitin tong interface at paano gumawa ng good-looking website in literally under an hour. Recently lang, in-update ng Wix yung website builder nila. Gustong-gusto ko on how it looks at kung gaano kadali gamitin. So, yeah, makikita nyo dito sa left side, meron tayong add elements. Pwede tayong mag-add ng section, gumawa ng new pages, yung overall site design, mag-add ng apps, at nandito rin yung media files natin. Sa main homepage, gusto ko lang i-explain yung ilang mga bagay para mas maintindihan nyo kung paano gumagana tong editor. Una, meron kayong header dito sa taas at footer sa baba. Basically, yung header at footer may kita sa lahat ng pages ng website nyo. So, kung may inedit kayo dito, magbabago yun sa bawat page ng website nyo. Ganon din sa taas, alright? So, dito meron kayong name or logo. Depende kung anong gusto nyo ilagay. Meron tayong menu dito sa taas at sa baba. Pwede tayong maglagay ng iba pang information. Kung may gusto akong i-update dito, magbabago lang yun para sa specific na page na to, yung homepage. Hindi siya magbabago sa iba pang mga pages. Okay, so una kong gagawin is pupunta dito sa pages and menu. May kita nyo, meron tayong homepage, resume page, projects page, contact page, at book online page. Kung gusto nyo gumawa ng bagong page, i-click nyo yung add page, tapos pili kayo ng template para sa page na yon. Scroll lang kayo para sa design na gusto nyo. Kunwari, gusto natin tong page na to. So, i-click natin yung add page. Tapos, let's say, gusto nating tawagin to na art team. Click done. Siyempre, pwede mo rin tawagin tong about me kung ikaw lang. Pwede rin natin palitan yung order ng mga pages sa menu mo. Pwede mong i-click yung tatlong dots dito. Palitan yung settings, i-adjust yung SEO. Hindi ko na i-explain kasi medyo matagal yun. Pwede mo rin tong itago kung ayaw mo siya sa menu. But yeah, leave na lang muna natin to as is. So, nandito yung art team. And kung gusto nyong i-edit or i-update tong page na to, pwede kayong pumunta dito and basically mag-interact uli sa editor. Lahat ng nasa gitna, yan yung mga i-edit natin para sa specific page na to. Tapos yung header at footer will stay the same. Balik tayo sa homepage natin. So, pupunta ako dito and kunwari, gusto nating palitan yung iba dito. Basically, pag dinouble click mo to, pwede mo palitan yung text sa gusto mo. So, sabihin natin na gusto mong gawing medyo informal, pwede mong ilagay na, hey, madali din palitan yung font size. Pwede mo siyang gawing bold, kahit ano sa mga to. I recommend that you play with that. Sobrang laki ng section ng fonts nila dito na pwedeng pagpilian. Pwede ka pang mag-upload ng sariling font kung gusto mo. At isa pang gustong pag-usapan is themes, alright? So, para sa heading 1 mo, isa lang ang gagamitin mo sa buong website. Importante to para sa SEO. Pwede kang magkaroon ng maraming heading 2s to 6s as you want. Basically, yung title ng page mo ang dapat na gawin mong heading 1. Para naman sa paragraph 1, 2, and 3, yan yung mga gagamitin para sa text ng website mo. Pero huwag munang isipin yan. Kunwari, gusto natin palitan ng I'm Charlie Chan. Okay, nakaset to sa heading 4. Mukhang okay naman yung size. And kung gusto mo palitan yung text, double-click mo lang and, just play with it. Syempre, gusto rin natin palitan yung photo. Click natin to, tapos click change image. Basically, pwede tayong mag-drag and drop ng files mula sa computer papunta dito. So, buksan ko yung Finder, hanapin yung mga images na pwedeng gamitin. Kunwari, gusto natin tong image na to. I-drag ko lang dito. Pagkatapos ma-upload, pwede natin gawin yung mga actions na to. Or pwede mong select, tapos click choose image. Bam! Nasa loob na ngayon yung image na yan. Syempre, pwede natin itong palitan anytime. Pwede nating i-crop at pwede mo ring i-animate kung gusto mo. Pero hayaan muna natin yan as is. Para dito, pwede nating palitan yung text. Tinatawag tong buttons at yung particular theme na to is Rhodium buttons na sa tingin ko cool naman. Pwede tayong mag-type ng something like book me. Piliin mo kung saan page to mapupunta. So, i-click mo lang to. Pwede tayong pumili mula sa pages na meron tayo or mag-enter ng custom web address, guys. At pwede yan kahit alin. Yeah, para dito, gawin na muna natin na papunta to sa resume para sa video na to. And syempre, gagawin mo rin yun para sa mga to. Kung gusto nyo magdagdag ng isa pang section, I'll show you guys kung paano. Sabihin natin gusto natin maglagay ng section sa baba ng main portion ng homepage. Ang gagawin ko is punta tayo dito sa add section, okay? At kung sa taas ko talaga gustong maglagay, pupunta ako sa taas, pero i-click natin tong nasa baba. Lalabas ngayon yung add section dito. From here, pwede na tayong pumili sa mga designs para sa mga section na to. Feel free na mag-scroll dito. Pwede mong ilagay yung about page sa homepage kung gusto mo, tas hindi ka nagagawa ng additional page. Pwede kang maglagay ng contact sheet dito, or pwede ka rin maglagay ng subscribe call to action.
Yeah, kunwari gusto nating ilagay itong call to action para lang sa video na to. Idadrag ko lang tong section na to, bam, meron na tayong cool section dito. Pwede tayong pumunta dito sa quick edit, pwede nating palitan yung background kung gusto natin. So, ikiklik ko yung change. Ang galing ng Wix kasi sobrang daming backgrounds na pwedeng gamitin. Kunwari gusto natin tong background na to for now, okay? Pwede rin namang walang background. Yeah, feel free to play around this. And ang daming options na pwede nyong gawin. Talagang amazing kung anong kayang gawin dito. So, dito pwede nating palitan yung title. Lagyan nyo lahat ng kailangan. And yeah, basically ganito gamitin yung quick button. Syempre hindi siya ganun ka-customizable. Like, kapag pumunta ka sa loob, tas ikaw mismo yung mag-e-edit. Pero pwede na tayong lumabas dito, tas edit na lang natin manually. Nasa inyo talaga kung paano nyo gagawin. Magke-create ng contact form dito, tapos pwedeng maglagay ng emails yung mga user. Tapos pupuntahin sa contacts database. Kunwari, gusto natin magdagdag ng isa pang section. Yeah, punta tayo sa add section. Ang daming features. Pwede ka pang magbenta using Wix. We can, let's say, punta tayo sa about section, tas gusto natin gumawa ng ganito. Idadrag lang natin dito. So, as you guys can see, basically may dalawang columns tong section na to. Okay? Pag kinlik ko kahit alin dyan, na mapapansin nyo na merong dashed lines. Ang kailangan nyo lang gawin is ilagay lahat ng importanteng text and info within those dashed lines. Kunwari, may text kayo na nasa labas. Hindi siya makikita kapag nag-resize yung page sa ibang browsers at resolutions ng mga user. So, kita nyo guys, may warning dito na yung text lumalabas na sa guidelines. Kaya hindi makikita ng ibang visitors. So, drag natin pabalik sa gitna. Sobrang dali. Dadrag mo lang hanggang makita mo yung purple line. Tapos kung gusto mo naman na i-center vertically, pwede rin. But I think mas okay na dito siya nakalagay. Pwede nyo rin i-click yung tools dito. Tapos, toolbar. From there, madali mong ma-align yung mga bagay-bagay. Pwedeng i-align sa right, sa center. Kunwari, i-align natin sa left. Click ko lang to, tapos mapupunta na siya sa kaliwa. Siyempre, isa-select natin to. And if gusto nyo i-align sa gitna vertically, pwede nyo i-click din to. Pero yeah, lilipat ko to dito kasi mas maganda yung tsura niya dito for me. Mapapansin nyo, medyo iba yung dashed lines. So, nakadepende to sa template section na gamit nyo. Now, ilalagay natin lahat ng text sa section na to. Feel free na baguhin, maglagay ng effects, adjust spacing, or kung ano pang gusto nyong gawin. Isa pang bagay na lagi kong nire-recommend is siguraduhin na tama yung copyright year. So, ang gagawin natin is isa-select natin yung 2023 kasi yun yung year na ginagawa ko tong video. Siyempre, palitan nyo na lang yung pangalan nyo. Tapos, kung may email or phone number kayo na gustong ilagay, pwede rin. Pwede nyo rin tanggalin yung mga sections kung gusto nyo. Tapos, pwede nyo ilagay yung mga social media profiles nyo. So, overall, tingin ko maganda na tong website ngayon. Pwede natin puntahan yung pages. Tignan natin yung team page. Sobrang dali lang i-edit as you guys can see. Kailangan lang lahat nasa loob ng dashed line. And yeah, tingin ko maganda na itsura nito. Hindi ko masyadong nire-recommend na sobrang i-customize pa. Pumili lang kayo ng plate na gusto nyo. Professionally designed naman tong mga to. So, hindi na kailangan masyado ng tinkering. Ang gawin nyo, mag-spend na lang kayo ng mas maraming oras sa pag-build ng actual business nyo and marketing. Gusto ko lang i-mention na yung editor na gamit natin is for desktop, right? Pero ang daming tao na mag-a-access sa website nyo through their phone. Kaya sobrang importante na after nyo matapos mag-edit sa desktop, punta kayo dito. Tapos, click nyo yung switch to mobile. Dito nyo makikita kung ano yung tsura ng website nyo sa phone. Yung changes na gagawin nyo dito, di naman makaka-apekto sa desktop version, which is super cool. So, yeah, basically, punta lang kayo dito. Tapos, pwede nyo baguhin, i-drag. Tapos, siguraduhin nyo na optimize yung mobile site nyo na maayos ang layout. And yeah, as long as hindi nyo masyadong binago yung desktop section, like what I said, professionally designed na to. So, yung mobile version ng website nyo, for sure okay din. Hindi na siguro kailangan ng masyadong adjustments. Balik tayo sa desktop view. Tapos, papakita ko sa inyo, ang cool sa Wix is madaming free apps na pwedeng gamitin. Pag-click nyo sa apps dito, may kita nyo kung aling mga apps ang pwede nyong idagdag for additional functionality. Madami dito third-party providers. So, hindi lahat to gawa ng Wix. Basta ang dami talagang pwedeng pagpilian. Kunwari, gusto nyo maglagay ng forum sa website nyo. Pwede yun gamit yung apps functionality. Pwede rin kayo maglagay ng chatbox. And yeah, sobrang interesting. I recommend na i-explore nyo to. And yeah, kung gusto nyo advanced functionality, dito nyo makikita yun. Gusto nyo palitan yung design ng buong website in one go, click nyo lang yung site design dito. Syempre, pwede natin palitan yung theme anytime. Pwede natin baguhin yung background color, then click customize. So guys, as you can see, sobrang easy lang talaga. Yung drag and drop editor is amazing. And yeah, kung gusto nyo mag-build ng professional looking website in under an hour, tingin ko Wix na yung best choice nyo. Yung link to Wix nasa baba. And if gagamitin nyo yung link na yon, makakatulong kayo sa channel. So thank you so much in advance. Anyway, sana naging helpful talaga tong step-by-step tutorial sa inyo. Again, sobrang importante na may website kayo for marketing your business. Lalo na kung coaching business. And yeah, sana nakita nyo na simple lang yung process sa video na to. Feel free to
reference this anytime, and yeah, happy website building. Anyways, thank you so much sa time nyo. Kung nagustuhan nyo tong video, make sure na i-hit yung like button, tas mag-subscribe na rin for more content like this. Thank you so much, and takits sa next video.